Magandang araw, kabady. Ang kwentong ito ay base sa aking karanasan sa taong 2012 noong nasa burol ako ng aking auntie sa Leyte. Ang aking ina ay may isang nakababatang kapatid na tawagin na lang natin sa pangalang Auntie Ninya. Si Auntie Ninya ay nagkaroon ng malubhang sakit na TB o tuberculosis. Lumala ito ng lumala hanggang sa hindi na nga ito naagapan. Nalungkot ako noon, kabady. Naalala ko pang umiyak din ako nang nalaman ko na namatay na si Auntie Ninya. Dahil napalapit din ako sa kanya at sa kanyang mga anak na mga pinsan ko. Magkapit-bahay lang kami, kabady, kung kaya't halos araw-araw ko silang nakakasalamuha. Noong nabalitaan ng mga kaanak namin ang nangyari ay agad-agad silang nagpunta sa lugar namin upang tumulong sa pag-aasikaso at mga gastusin sa burol ni Auntie Ninya. Nang nagumpisa na ang unang gabi ng burol ni Auntie Ninya ay talagang napakaraming tao ang naroon. Mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala ni Auntie Ninya. Ngunit, kabady, noong lumalalim na ang gabi ay unti-unting nababawasan na rin ang mga nakikiburol hanggang sumapit na nga ang 12:00 ng hating gabi. Konti na lang kaming natira na nagbabantay sa kabaong at bangkay ni Auntie Ninya. Ako, si Mama, at mga 5 naming kamag-anak. Nagkukwentuhan kami noong gabing yaon ng mga kamag-anak ko habang nasa tabi kami ng kabaong ni Auntie Ninya. Maya-maya lang ay may narinig kaming kakaibang huni na parang ganito yung tunog. Kikik, kikik, kikik. Sabi ni Mama, naririnig nyo ba ang naririnig ko? Tumango naman kami ng mga kaanak ko. May kikik sa taas ng bahay, sabi ni Mama. Kinabahan naman kami dahil kwento-kwento sa Leyte na ang kikik daw ay isang ibon na hindi mo nakikita pero naririnig mo lang at sa gabi lamang ito lumalabas. At isa rin itong uri ng aswang. Maya-maya lang, kabady, ay nawala ang huni nito. Ngunit napalitan naman ito ng parang may bumubulong sa mga tenga namin na nagsasabing kwak, kwak. Dahil may wakwak sa paligid ng bahay at rinig na rinig ito ng 2 kong tenga. Doon, kabady, nagsitaasan ng aming mga balahibo dahil bilang mga bata ay kwento-kwento lang sa amin ang wakwak. Pero sa gabing iyon ay napatunayan kong meron palang wakwak. Dahil wala namang taong magbibiro ng ganoong oras kung tao man yun. Bigla namang kumuha ng itak si Mama
at lumapit sa bintana sa gilid ng kabaong at naghamon. "Huy, wakwak, lumayas ka dito o pagtatagain kita." Bilang isang bata kabady, nanginig ako sa sandaling iyon. Ngunit humanga naman ako sa tapang ni mama. Marahil siguro dahil ang pakay ng wakwak ay ang kanyang kapatid na si Auntie Ninya. Hindi nagtagal natapos samunin ni mama ang wakwak ay nawala rin ang tunog nito. Noon naman ay naibsan ng aming takot. Mula noon kabady, naniwala ako na totoo nga pala ang mga nilalang na ito na talagang may mga wakwak dito sa Leyte. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo sanang kalimutang mag-like, mag-subscribe para ma-notify ka sa mga bagong kwento natin.